Hinamak na manugang. Kabanata 303. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Alex Dixon si Jane Lewes, Helena, at ang kanyang tiyahin na si Zhang Faang sa ibaba. Papasok pa lang siya nang pigilan siya ni Helena. Namumula ang mukha ni Helena at mabangis na sinabi, "Maghintay ka sa ibaba. Aakyat muna kami para hindi ka makipagsabwatan sa mayamang babae." Pag nakilala mo ang mayamang babaeng iyon, magtitinginan silang dalawa. Paano tayo makakakuha, kahit ano sa kanya? "Ma, sabi ko na nga tita ko walang magawang sabi ni Alex Dixon. Hindi niya gusto ang daan-daang milyong bato. Ano pa ang gusto ng kanyang biyenan?" Sinabi ni Zhang Faang sa gilid, "Alex Dixon, kung talagang wala kang multo sa puso mo, maghintay ka sa ibaba." Pareho silang nag-ingay ng parehong himig, at lalo na kinasusuklaman ni Helena si Alex Dixon. Upang hindi lumala ang pangyayari, si Alex Dixon ay naghihintay lamang sa ibaba at umakyat sa oras na iyon. Natakot si Helena na magsalita si Alex Dixon sa mayamang babae at hinayaan pa niyang kunin ni Zhang Faang ang kanyang telepono at tumabi sa kanya para pigilan siyang tumawag sa telepono. Tuldok. Kasunod ng address na ibinigay ni Alex Dixon, hinayla ni Helena si Jane Lewes sa pintuan ng presidential suite. Nang makita ang dalawang hanay ng mga bodyguard sa corridor, medyo natakot si Helena at hinayla niya si Jane Lewes para huwag bumitaw. Medyo kinabahan din si Jane Lewes. Hindi pa siya nakipag-ugnayan sa mga taong ito dati. Isang tingin sa mga bodyguard na ito at alam niya na mula sa underworld, ngunit sa kanyang puso, unti-unti siyang nakasandal kay Alex Dixon. Oo naman, pamilya Dixon ay talagang lumalabas sa mga puwersa sa ilalim ng ilalim. Bago pa man siya makalakad papunta sa pinto ay hinarang ng isang bodyguard si Helena. Ang bodyguard ay nagtanong ng ilang mga katanungan ng walang kagalang-galang. Dahil alam niyang pamilya sila ni Alex Dixon, hindi siya nang ahas na magpabail at dali-daling pumasok sa bahay para magsumbong. Humingi na si Helena kay Dixon Shengglan ng 200,000 at medyo nakonsensya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang bodyguard at sinabihang pumasok sila, sinabing gusto nilang makita ni CEO Lan. Sinundan ni Jane Lewes ang bodyguard hanggang sa pinto at nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Kung ang kabilang partido ay talagang maliit na titirahin ni Alex Dixon, maaari niyang ituring na nakilala niya ang mga tao ng Dixon family ngayon. Ngunit kung ito ay isang mayamang babae sa loob, hindi niya naisip kung ano ang sasabihin. Bumukas ang pinto. Nag-ipon ng lakas ng loob si Jane Lewes at pumasok na may kalmadong ekspresyon. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang isang magandang babae na may magandang figure na nakasuot ng itim na OL uniform. Umupo siya sa sofa na may hawak na mahaba at manipis na sigarilyo. Si Dixon Shengglan iyon. Walang ekspresyon si Dixon Shengglan. Malamig niyang sinulyapan ang dalawa at ngumuso. Talagang hindi niya inaasahan na walang hiyang matandang hag na ito ay maglalakas loob na lumapit. Kalmado si Jane Lewes habang magalang na nagtanong. "Excuse me, ikaw ba ang maliit na tiyahin ni Alex Dixon?" Siyempre. Tinanggal ni Dixon Shengglan ang abo at dahan-daang bumangon. Casual niyang sinabi, "Ako si Dixon Shengglan. Balak ko sanang makipagkita sa iyo noong umalis ako kay Jinling. Hindi ko inaasahan na mauna ka sa akin. Sabihin mo sa akin, ano ang problema?" Tumingin si Helena kay Dixon Shengglan na may pagdududa. Kung ang kabilang partido ay talagang maliit na titahiin ni Alex Dixon, siya ay masyadong bata. Sa karamihan, siya ay mukhang nasa maagang 30s. Hindi makapaniwalang tanong niya, "Ikaw ba talaga ang maliit na titirahin ni Alex Dixon? Anong patunay ang mayroon ka? At ebidensya? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bumalik ka at tanungin mo si Alex Dixon mismo." Si Dixon Shengglan ay naging naiinip. Karaniwang wala siyang libreng oras. Nakikipag-ugnayan lamang siya sa mga bilyonaryo at sikat na tao. Nagpasalamat na siya na makakagawa siya ng exception para makilala ang mag-inang ito. Inis na sabi ni Helena. Sanay na siyang masungit sa harap ni Alex Dixon at hindi man lang tumingin sa mga kamag-anak. Ngayon ay mayabang ang ugali ng babaeng ito at talagang pinagalitan siya. Agad siyang nenas at walang pakundangan na sinabing, "Mayroon pa akong ebidensya na may relasyon kayo. You better tell me honestly, or I will forgive you." Ebidensya.
Tumawa si Dixon Shenglan at sarkastikong sinabi, humiling ka sa akin ng litrato mo na humihingi sa akin ng 200,000. Natigilan si Jane Lewes at agad na nakaramdam ng hindi mapapantayang kahihiyan nang lumingon siya para tanungin si Helena. Nay, humingi ka ng pera sa kanya. Ito, nauutal na sabi ni Helena at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit kay Dixon Shenglan. 200,000 lang iyon, pero naalala pa rin ng babaeng ito. Labis na napahiya si Jane Lewes. Naglakas loob talaga ang sarili niyang ina na hampasin ang bamboo stick ng kabilang partido. Kung siya talaga ang maliit na titirahin ni Alex Dixon, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Anong mukha ang mayroon siya upang sundan si Alex Dixon pabalik sa bahay ng kanyang biyenan sa hinaharap? Agad niyang sinabi, Nay, ibalik mo sa kanya ang pera. Natural na ayaw ni Helena. Tumalon siya ng 30 talampakan at sinabing, paniniwalaan mo kung ano man ang sasabihin niya. Hindi tulad ng hindi mo nakita ang larawan. Nagyakapan silang dalawa at naghalikan pa. Kung wala siyang konsensya, bakit siya bigyan mo ako ng 200,000 para tikom ang bibig ko? Nagbago ang ekspresyon ni Dixon Shenglan. Mababa ang tingin niya sa Lewes family. Paano niya hahayaan si Helena na hindi makatwiran? Agad niyang ibinaba ang mukha at malamig na saway. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng mukha? 200,000 ay sapat na para mapaalis ang isang pulubi. Umalis ka rito. Sanay na si Helena sa pagiging malupit at pinagalitan ni Dixon Shenglan hanggang sa tumalsik ng dugo. Agad na sumiklab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Itinapon niya si Jane Lewes at itinuro si Dixon Shenglan at pinagalitan, walang hiya na asong babae, huwag mong isipin na napakahusay mo dahil lamang sa mayaman ka. Tungkol sa usapan ng pang-aakit sa aking asawa, hindi pa ako nakakapag-ayos, ang score sa iyo. Galit na galit si Dixon Shenglan kaya umusbong ang usok mula sa kanyang 7 butas at malamig na sigaw, sino ang pinapagalitan mo? Pinapagalitan kita. Lalong nagalit si Helena habang sinisigawan si Dixon Shenglan, ang pakikipagrelasyon mo sa akin, hindi pa ako tapos sa iyo. Hindi niya alam kung anong klaseng pamilya ang turuan ang isang walang hiya. Bastard like you to eat young grass. Alam ba ng nanay mo na gumawa ka ng ganitong kaiyahiyang bagay? Bagamat matapang si Dixon Shenglan, anak pa rin siya ng mayamang pamilya. Hindi niya magawang magalit ang bibig ni Helena at sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan. Agad siyang sumigaw papunta sa pintuan. Pumasok ka, sampalan mo ng ilang beses itong matandang shrew. Agad na pumasok ang 4 na bodyguard at sumugod kay Helena. Nagmumura si Helena hanggang sa lumilipad ang bibig. Nang bigla niyang makita ang mga bodyguard na sumugod, sa sobrang takot niya ay agad siyang nagtago sa likod ng kanyang anak at sumigaw, anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong manakit ng tao, tatawag ako ng pulis. Malamig nang umuso si Dixon Shenglan at ayaw niyang abalahin siya. Sinenyasan niya ang bodyguard para payuhan siya. Diniin ni Jane Lewes ng 2 bodyguard at sa sobrang pagkabalisa ay hindi niya napigilan ang pagpupumiglas habang sinasabi, kasalanan ito ng aking ina. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ina. Huwag ka munang kumilos. Hindi man lang tumingin si Dixon Shenglan kay Jane Lewes at mahinahong hinayaan ang mga bodyguard na saktan si Helena. Anak, iligtas mo ako. Sa sobrang takot ni Helena ay napasigaw siya. Napahawak siya sa bodyguard hanggang sa hindi na siya makagalaw at nang makita niyang itinaas ng bodyguard ang palad nito na kasing laki ng pamaypay ng palma ay agad siyang nanginginig sa takot. Bugbugin siya hanggang mamatay. Si Dixon Shenglan ang nagbigay ng utos. Napasigaw si Helena at sa sobrang takot ay hindi na siya makatayo. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod mula sa labas ng pinto. Tumigil ka. Tumangala si Jane Lewes at nagningning ang kanyang mga mata. Alex. Tila nakahawak din si Helena sa isang nagal iligtas buhay na dayami at sumigaw ng malakas, anak, iligtas mo ako dali. Ngayon lang, hinihimok niya ang kanyang anak na hiwalayan. Sa pagkakataong ito, naalala niyang manugang na naman si Alex Dixon. Nakita ni Alex Dixon na sinunggaban ng bodyguard ang kanyang asawa at sumigaw na may malungkot na mukha. Pakawalan mo siya. Si Dixon Shenglan ay hindi si Alex Dixon at hindi niya inilagay si Helena sa kanyang mga mata.
Sinulyapan siya nito ng may pang-aalipusta at naglabas ng isang salita. Tama na yan. Kabanata 304. Itinaas ng bodyguard ang kanyang braso at sinampal ang mukha ni Helena. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at tumakbo papunta sa bodyguard sa bilis ng kidlat. Hinawakan niya ang braso ng bodyguard at inihagis ito ng malakas sa balikat. Pagkatapos ay sinipa niya sa lupa ang bodyguard na nakahawak kay Jane Lewes. Nagbago ang mukha ni Dixon Shenglan at sumigaw siya, Alex Dixon, anong ginagawa mo? Madilim ang mukha ni Alex Dixon at hinayla niya si Jane Lewes sa likod niya. Napuno ng malamig na hangin ang buong katawan niya. Tama na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi kita iniligtas. Hehe, gusto mo ba talaga akong bugbugin dahil sa mga basurang ito? Galit na galit si Dixon Shenglan kaya natawa na lang siya. Ginamit niya ang kanyang kamay na pininturahan ng mga pulang kuko upang ituro si Helena at sinabing, ang taong pinagsikapan mong protektahan ay ang ganitong uri ng hamak na tao na hindi maaaring ilagay sa mesa. Malamig na sabi ni Alex Dixon, you don't need to care. Kailan ka babalik sa kapital? Si Helena at Jane Lewes ay nakatayo sa likod ni Alex Dixon, nanginginig sa takot. Sa unang pagkakataon, lumabas si Alex Dixon ng mapang-aping aura. Maging si Helena ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Tumaas ang kilay ni Dixon Shenglan at may bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang magandang mukha ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at malamig na sinabi, ako ang iyong maliit na tiyahin at wala kang mga kwalifikasyon para alagaan ako. Ikaw, basura ka talaga. Hindi, tiyahin ni Alex Dixon. Gulat na sigaw ni Helena. Hindi siya pinansin ni Dixon Shenglan at tiningnan si Helena. Tumingon si Alex Dixon at awkward na sinabi, asawa, pumunta si Little Tia sa Jinling para ayusin ang ilang bagay at pumunta ako sa hotel para makipagkita sa kanya. Dapat sabihin sa inyo ang bagay na ito at hindi magkakaroon ng kasalukuyang hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, natigilan din si Jane Lewes, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng lagnat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kabilang party pala ay ang little tita ni Alex Dixon. At ang kanyang sariling biolohikal na ina, ngayon lang siya gumawa ng malaking kaguluhan, at nangikil pa ng 200,000 yuan mula sa kanyang maliit na tiyahin. Hiyang-hiya si Jane Lewes na gusto niyang maghukay ng butas at magtago sa loob. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga kamag-anak ng kanyang in-laws, at talagang napahiya sila. Ano kaya ang iisipin ng mga tao ng Dixon family dito mula ngayon? Ngunit nagliwanag ang mga mata ni Helena at nagulat siya. Hindi niya akalain na ang isang wimp na tulad ni Alex Dixon ay magkakaroon talaga ng isang mayamang maliit na tiyahin. Nakatingin lang sa mga damit ni Dixon Shenglan, lahat sila ay branded goods na lahat ng 10,000 At ang mga bodyguard sa labas ng pinto, kahit anong tingin ng isa dito, mayayamang babae talaga siya. Agad namang sumilay si Helena ng isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha at nambobolang sinabi, kaya ikaw ang munting tita ni Alex. Bakit hindi mo sinabi kanina? Mamaya, pumunta ka sa bahay at uminom ng tsaa. Alex, ikaw din. Kapag may mga kamag-anak na pumunta sa Jinling, hindi mo sinasabi samin. Sabi ni Helena habang umaakyat at nakatingin kay Dixon Shenglan pataas at pababa. Patuloy ang pag-click niya sa kanyang dila. Galing sa LV ang bag na to. Masyadong mahal to. Jane, tingnan mo dali ang diamond ring ng munting tiya mo. Kasing laki ng itlog ng kalapati, hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga. Little tita, 4 na taon ng freeloading si Alex sa Lewes family. Nandito ka ba para tulungan siya? Buti naman at nakarating ka. Mabibigyan mo siya ng ilang milyon. Nagningning ang mga mata niya, halatang halata ang kasakiman. Labis na napahiya si Jane Lewes at mabilis na nagtungo upang hilahin pabalik si Helena at humingi ng paumanhin kay Dixon Shenglan, Little tita, sorry ngayon lang. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ina. Naiinis na sulyap ni Dixon Shenglan kay Helena at tumangala kay Alex Dixon at medyo sinabi, Alex, hindi ka ba nahihiya na makahanap ng ganitong pamilyang mapapangasawa? Kung ako sa iyo, hihiwa-hiwalay ako kaagad at babalik sa kapital upang pakasalan ang isang babaeng may pantay na katayuan. Sumimangot si Jane Lewes. Malinaw niyang naramdaman na hindi siya nagustuhan ng kanyang maliit na tita.
Kinayla niya si Helena at napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang kanyang biolohikal na ina na nagdulot ng napakalaking kaguluhan ay hindi sinisisi ang kanyang maliit na tiyahin sa pagkakaroon ng masamang impresyon sa kanya. Bumaba ang mukha ni Alex Dixon at malamig na sinabi niya, "Wala kang pakialam kung anong uri ng asawa ang mapapangasawa ko. Little tita, bumalik ka na sa kabisera bukas. Huwag kang pumunta dito sa Jinling." Pagkasabi niyan, lumingon siya at sinabi kay Helena, "Ayoko sa hilaw na batong binenta mo, pero kailangan mong ibalik sa akin ang jade pendant. Iyan ay isang mahalagang bagay na naiwan ng aking mga magulang." Medyo malamig ang ekspresyon ni Dixon Shenglan habang matalim na nakatingin kay Helena. "Kinuha mo ang mga gamit na naiwan nila." Masyadong malakas ang malamig na hangin na ibinubugol sa kanyang katawan at sa sobrang takot ni Helena ay kinilig siya at nauutol. "Ako, paano ko malalaman na naiwan ito ng mga magulang ni Alex? Nakita kong nagustuhan ito ni tita kaya binigay ko sa kanya." "Ibinigay mo ito sa isang tao." Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Sa kabutihang palad, hindi ito naibenta ni Helena. Mabilis na sinabi ni Jane Lewes, "Nasa ibaba si tita. Hihiling ko sa kanya na ibalik ito." Si Helena ay tumango ng may kasalanan. Hindi siya nang ahas na sabihin na ginamit niya ang pendant para ipalit ang bracelet kay Zhang Faang. Isa pa, ayaw niyang ibalik iyon. Pagkatapos magsalita ni Jane Lewes ay dali-dali siyang bumaba. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable sa kanyang puso. Noong una ay gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng mga kamag-anak ni Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na magugulo ang lahat. Natatakot siya na baka pagkatapos na bumalik si Little Tia sa kabisera, kapag pinag-usapan niya ang mga bagay ng Lewes family sa mga tao sa kanyang pamilya, mas lalong hindi magugustuhan ng mga kamag-anak ng pamilya Dixon si Alex Dixon. Pagkaalis ni Jane Lewes, sinamantala ni Helena ang pagkakataong magsimulang umiyak tungkol sa kahirapan. Little tita ni Alex, 4 na taon na hindi nagtatrabaho si Alex, and it was all because of my daughter. You Dixon family should be quite rich, right? Can you give him some property to support him? Bago niya matapos ang pagsasalita, nakita ni Dixon Shengglan ang kanyang sakam na pag-iisip, at malamig na sinabi, namatay ang mga magulang ni Alex Dixon, at matagal na rin siyang tumakas sa bahay. Pinakasalan niya ang iyong anak, kaya hindi siya nakakakuha ng isang sentimo ng ari-arian ng pamilya, maliban na lang kung hiwa-hiwalayan niya ang iyong anak at bumalik sa pamilya. Nabulunan sa kanyang lalamunan ang mga salita ni Helena, at walang gana niyang sinabi, miyembro rin siya ng Dixon family mo. Ang ari-arian ng pamilya mo ay dapat niyang mamana. Malamig na ngumiti si Dixon Shengglan. Hindi lang siya ang lalaki sa Dixon family. Tsaka isa siyang matrilocal son-in-law from the Lewes family. Wala siyang kinalaman sa Dixon family. Ilang salita ang nakagambala sa pag-iisip ni Helena na hatiin ang kapalaran. Galit na galit si Helena. Walang kwenta talaga ang kanyang manugang. Ang pamilya ay malinaw na hindi nagkukulang ng pera, ngunit siya ay pinalayas at hindi makakuha ng kahit isang sentimo. Higit pa rito, may isang mayamang maliit na tiyahin na talagang hindi nagbigay sa kanya ng anumang tulong. Hinayla ni Alex Dixon si Helena at sinabing, "Nay, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo kay Little Tita. May pera ako." "Anong pera meron ka?" Galit na galit si Helena. Sa harap ni Dixon Shengglan, itinuro niya ang kanyang ilong at pinagalitan, "Kung ikaw, isang walang kabuluhan, ay may pera, hindi sana ako naging mahirap ng maraming taon. Sinundan ko sana ang aking anak na babae upang kumain at uminom ng maayos matagal na panahon." Saway niya hanggang sa lumipad ang bibig niya kung saan-saan. Ayaw ni Alex Dixon na galit siya at tiniis lang niya ito. Si Dixon Shengglan, sa kabilang banda, ay nginisyan at kinulot ang kanyang mga labi. She crossed her arms at mukhang naghihintay na manood ng magandang palabas. "Alex, pinagalitan ka ng ganito nitong matandang hag. Sunod sonyeran ka talaga. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtitiis." Sa sandaling ito, tumakbo si Jane Lewes na may hawak na palawit. Hindi pinansin ni Alex Dixon si Helena at kinuha ang pendant at iniabot sa kanya. Tumingon siya at sinabi kay Helena, "Lumabas muna kayo. May sasabihin ako sa kanya." Gusto pa sana siyang sumbatan ni Helena ngunit mabilis siyang hinayla ni Jane Lewes palabas ng pinto.
Kung hahayaan niyang gumawa muli ng eksena ang kanyang biological mother, paano niya makikilala ang mga kamag-anak mula sa Dixon family sa palabas? Pagkaalis nilang dalawa ay naging seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon at ipinasa ang pendant sa kanyang munting tiya. Tita, I found this at the scene of my parents' accident. It isn't something that belonging to my parents. I think it should be related to the murderer. Nakita mo na ba itong pendant dati? Pinigilan din ni Dixon Shenglan ang kanyang ekspresyon at kinuha ang jade pendant para tingnan. Agad siyang nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Nakita ko na ito dati. Kabanata 305. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Saan mo nakita kanina? Ito ay sa Jing City Auction noong nakaraang linggo. Ang pendant na ito ay talagang isang pendant. Ito ay isang pares. Ang isa sa iyong kamay ay isang piraso, at ang isa ay ibinebenta bilang pangwakas na may maraming pera. Ang puso ni Alex Dixon ay lumiit, at isang pagsabog ng ligaw na kagalakan ang lumitaw sa kanyang puso. Hanggat maaari niyang mahanap ang auctioneer, magagawa niyang sundin ang mga pahiwatig at malaman kung sino ang may-ari ng jade pendant na ito. Little Tita, sino ang nag-auction nito? Nanghihinayang umiling si Dixon Shenglan at sinabing, oo. Isang malaking collector sa ibayong dagat. Ang jade pendant na ito daw ay aksidenteng na-pick up sa isang stall noong naglalakbay siya sa China. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Sa wakas ay nakahanap na siya ng clue, pero naputol na lang ng ganoon. Seryoso rin ang ekspresyon ni Dixon Shenglan at sinabing, kahit ano paman, magtatanong ako tungkol sa jade pendant na ito. Bukas, babalik ako sa kabisera at susubukan kung kontaken ang malaking collector na ito. Munting tita, salamat. Ang komplikado ng mood ni Alex Dixon. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing may mapait na ngiti, huwag mong sabihin kay Lolo ang nangyari kanina. Malamig na bumuntong hininga si Dixon Shenglan. Ano? Natatakot ka rin na malaman ang matandang Panginoon na ang biyenan mo ay hindi pala kaibigan at takot na mawala ng mukha. Kung pagsisihan mo ito, hiwa-hiwalayan mo kaagad. Aling bahagi ng Su Ching Cheng ang hindi sapat para sa iyo? Natatakot lang ako na baka masaktan ng iba ang asawa ko. Malamig na sabi ni Alex Dixon, at saka, hindi ko pinagsisihan na pakasalan ko si Jane Lewes. Kung may maglalakas loob na manakit sa kanya, kahit sino pa, hindi ko sila patatawarin. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Alex Dixon at umalis. Ang ekspresyon ni Dixon Shenglan ay komplikado. She gritted her teeth and said, walang sino man sa Lewes family ang mataas ang tingin sa iyo. Gusto ko lang makita kung kailan mo ito matitiis. Bumaba si Alex Dixon at tuluyang nakahinga ng maluwag. Ano man ang mangyari, sa wakas ay pumayag si Little Tita na bumalik sa kabisera. Naalis na rin ang banta ng Lewes family. Inaasahan niyang mahahanap ni Little Tia ang kinaroroonan ng jade pendant na ito pagkatapos niyang bumalik sa kabisera, at mahanap ang salarin na nanakit sa kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Tuldok, tuldok, tuldok. Pagbaba pa lang ni Alex Dixon, balisang sumugod si Helena. What did you guys talk about? Humingi ka ba ng pera kay Little Tita? Gusto mo bang ibigay sa iyo ang ari-arian ng Dixon family? Nagulat si Alex Dixon at umiling. Agad na nagalit si Helena at tumalon para sumbatan, basura, napakayaman ng maliit mong tiyahin, hindi ka man lang nagmamakaawa sa kanya. Lumuhad ka at iyakan ang maliit mong tiyahin, hingian mo siya ng ilang milyon. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, Nay, mayaman talaga ako. Ibibigay ko sa iyo hanggat gusto mo. Kung pag-uusapan, ang kabuuang asset ni Dixon Shenglan ay hindi pa bahagi ng kung ano ang mayroon siya sa kanyang card. Hehe, may pera ka ba? Kung may pera ka, luluhod agad ako sa harap mo. Umuso si Helena sa pang-aalipusta at labis na galit sa kanyang puso, huwag mong hanapin si Little Tita, pupuntahan ko siya at hahanapin siya. Nanay. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay hinayla niya pabalik si Helena. Kung maglakas loob kang humingi ng pera kay Little Tita, lilipat ako kasama si Alex Dixon ngayon din. Sinabi rin ni Alex Dixon na may walang pakialam na tono, Ma, sa pagkakataong ito ay pag-akyat mo, hindi na kita susundan. Nang marinig iyon ni Helena, mas lalo siyang nahihiya. May mga bodyguard sa itaas,
kaya hindi siya naglakas loob na pumunta at makahanap ng isa pang pambubugbog. Galit niyang sinipa si Alex Dixon at pinagalitan. "Wretched loser, no wonder pinalayas ka ng Dixon family." Sa oras na ito, malungkot na sinabi ni Zhang Faang, "Ibalik mo sa akin ang aking pulse earrings." "Anong bracelet?" Natigilan si Alex Dixon. Sa pagkakataong ito, namula si Jane Lewes at nahihiyang sinabi, "Ginamit ni nanay ang pendant para ipalit sa jade bracelet ni tita. Ngayon lang ako nangako na ibabalik ko kay tita ang bracelet, kaya ibinalik sa akin ni tita." Malungkot na tinitigan ni Zhang Faang si Helena at halatang hindi masaya ang kanyang ekspresyon. Itong pendant na wala ng 10 milyon, ayaw na niyang ibalik. Kung hindi binanggit ni Jane Lewes na may bodyguard si Tia at ang kanyang apelyido ay Dixon, natakot si Zhang Faang na kabilang partido ay mula sa Dixon family ng Jing City at malagay sa gulo kaya ayaw niyang ibigay ang pendant. Nagpakawala rin ng buntong hininga si Jane Lewes. Kanina lang ay ayaw ibigay ng tiyahin niya ang pendant kahit anong mangyari. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng ideya at sinabi na si Dixon Shenglan ay isang malayong kamag-anak ng Dixon family ng Jing City. Natakot ang tiyahin niya kaya inabot niya ang pendant. Agad na tinakpan ni Helena ang kanyang pulso, "Zhang Faang, walang dahilan para bawiin mo ang binigay mo. Akin ang bracelet na ito." Galit na galit si Zhang Faang at sinabing, "Sister, pumayag kaming ipagpalit mo ito sa akin. Sinabi rin ng iyong anak na si Little Tia ay mula sa Dixon family ng Jing City, kaya ibinalik ko ang pendant sa iyo." Nanigas ang mukha ni Alex Dixon. Hindi kaya nakita ng kanyang asawa ang kanyang pagkakakilanlan. O nadulas si Little Tita. Nagulat si Helena at nagtanong kay Alex Dixon, "Basura ka, kamag-anak ka ba talaga ng Dixon family?" This time, nabigla siya. Anong uri ng pamilya ang pamilya Dixon? Isa ito sa mga mayaman at makapangyarihang pamilya sa bansa. Ang regalo lang mula sa third young master ng Dixon family ay sapat na para magamit ang Lewes family sa ilang henerasyon sa birthday banquet ni Old Lady Lewes. Kung talagang kamag-anak ng Dixon family si Alex Dixon, mayaman siya kahit uminom siya ng sabaw. Awkward na sabi ni Jane Lewes, "Nay, ngayon ko lang sinabi para ipaabot kay tita ang jade pendant." "Ano? Nagsinungaling ka sa akin." Galit na galit si Zhang Faang kaya naging berde ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa takot niya sa pamilya Dixon, hindi niya ibibigay ang 10 milyong yuan pendant. Agad na nakaramdam ng malaking pagkabigo si Helena at labis na nagalit. Napatalon siya at napag-alitan, "Alam ko na. Paanong ang basurang ito ay miyembro ng pamilya Dixon? Ang duwag niyang hitsura ay mahirap at walang kwenta. Hindi siya kwalipikadong magdala ng sapatos para sa third young master ng Dixon family." Si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyenan hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Umiti lang siya ng mapait. Gusto niya talagang sabihin kay Helena. Ang pangatlong young master, hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ayaw iabot ni Helena ang bracelet at hinayla si Zhang Faang. At ang oras na dumalo sa piging ay malapit nang dumating. Wala nang oras si Alex Dixon na makipag-ugnay sa kanila, kaya nagpaalam siya kay Jane Lewes at umalis. Sa ilang sandali, kailangan pa niyang makipagkita sa bagong direktor ng Haicheng Group Company at isang grupo ng matataas na opisyal. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras dito. Matapos madelay, hindi na nakapagpalit ng damit si Alex Dixon at dumiretso na siya sa Phoenix Hotel. Bagamat isa itong 5-star hotel na nagsasaad na bawal pumasok ang hindi nakabihis ng maayos, siya ang amo, at walang nang ahas na pigilan siya kahit na nakatsinelas siya. Sumakay ng shared bicycle si Alex Dixon at nagmamadaling pumunta sa Phoenix Hotel. Marami ng mga mamahaling sasakyan ang nagtipon sa entrance ng hotel. Bukod dito, may isolation belt na nakasabit na may karatulang closed door at tumanggap lamang ng mga bisitang dumalo sa handaan. Nakilala ng mga security guard si Alex Dixon at nagmamadaling yumuko para imbitahan siya papasok. Inilagay ni Alex Dixon ang bisikleta sa gilid at dumiretso sa pintuan. May ilang big boss sa entrance ng hotel na nagpakita ng invitation letter sa security guard. Bigla nilang nakita ang security guard, ang waiter, at ang manager sa lobby.
Tumabi sila at sabay-sabay na tumakbo sa pinto. Yumuko sila sa isang binata na nakabisikleta at dilat ang mga mata. Ang binatang ito ay nakasuot ng mga street goods sa buong katawan. Nakasuot pa siya ng isang pares ng yellow rebound shoes sa paa. Mas masama pa ang suot niya kaysa sa mga security guard sa entrance. Mukha siyang normal na tao. Hindi man lang niya ipinakita ang kanyang invitation letter at diretsyong pumasok. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Pumasok si Alex Dixon sa hall at tumingin sa paligid. Tila hindi pa dumarating ang bagong direktor, at ang daming tao ay nagkukwentuhan ng 2 at 3. Papasok pa lang siya sa elevator ay nagkagulo na ang mga tao. Maraming lalaki ang nagtaas ng ulo at sabay-sabay na tumingin sa pinto, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Subconsciously napalingon din si Alex Dixon at biglang napabuntong hininga. Biglang nagningning ang mata niya. Mula sa isang champagne na Rolls-Royce, isang dilag na naka-light blue na evening dress, si Ching Cheng, ay eleganteng naglalakad pababa. Ang kanyang payat na mala-jade na paa ay nakasuot ng isang pares ng puting mataas na takong, na nagbibigay sa kanya ng magandang tindig. Kabanata 306. Hindi lamang maganda ang kagandahang ito, ngunit ang kanyang mga figure ay hubog din, at sa ilalim ng kanyang translucent na palda, ang isang pare ng mga slender jade legs ay nakikita, na gumuguhit ng mga imahinasyon. Ngunit natigilan si Alex Dixon. Bagamat napakaganda ng kagandahang ito, kilala niya ito. Hindi ba ito si Zhang Shuili? Nagtipon ng mga bisita sa bulwagan, at ang mga damit ni Alex Dixon ay talagang masyadong ordinaryo, kaya hindi siya napansin ni Zhang Shuili. Matikas siyang naglakad pasulong na naka-high heels. Biglang dumikit ang matataas na takong niya sa pagitan ng tiles, at umindayog ang maselang katawan niya habang nakatagilid. Namutla ang mukha ni Zhang Shuili at napasigaw siya sa gulat. Hindi pa rin nawawala ang sigaw niya. Biglang may tumalo na parang kidlat at hinawakan siya sa bewang. Si Zhang Shuili ay nabigla pa rin. Namumula ang mukha, mabilis siyang bumangon at sinabi sa katabi niya, "Salamat." Bago niya masabi ang salitang salamat, biglang pinalaki ni Zhang Shuili ang kanyang magagandang mata at sumigaw. Mr. Dixon. Ang taong sumuporta sa kanya ay si Alex Dixon. Nagkatitigan silang dalawa sa gulat. Si Alex Dixon ang unang bumalik sa katinoan. Ngumiti siya. Hindi ko inaasahan na dadalo ka sa handaan. Dumating ka rin. Ang ekspresyon ni Zhang Shuili ay kakaiba. Nabigla lang siya sa kanyang puso. Hindi niya akalain na makikilala niya si Alex Dixon sa ganoong high-end na piging. Ang mga taong dumating sa piging ay pawang mga eksperto sa rehiyon ng Nangguang. Bukod sa mga kita na pananalapi, kailangan din nilang magkaroon ng isang tiyak na katayuan. Hindi kaya mas mataas ang status ni Alex Dixon kaysa sa inaakala niya. Tumango si Alex Dixon. May nag-imbita sa akin dito, ikaw naman. Ang mga mata ni Zhang Shuili ay kumislap na may masalimuot na tingin. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, "Ako rin." Ilang beses pa lang niyang nakilala si Alex Dixon, kaya hindi naging komportable para sa kanya na sabihin sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Sa 4 na malalaking pamilya sa Jing City, bukod sa Dixon family, ang pang-apat na pamilya ay ang Zhang family. Ang kanilang pangunahing negosyo ay pananalapi. Si Zhang Shuili, sa kabilang banda, ay ang 3,000 ginto ng Zhang family. Siya ay bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Upang patunayan na hindi siya umasa sa kakayahan ng kanyang pamilya, itinago niya ang kanyang pagkatao at humanap ng trabaho. Sa ngayon, ginagawa niya ang kanyang internship sa Jinling Bank. Bagamat ang Jinling Bank ay pag-aari din ng Zhang family, ang Zhang family ay palaging mababa ang profile. Walang sinuman sa bangko ang nakakakilala sa kanya, lalong hindi naisip na siya ay isang shareholder. Sa orihinal, ang imbitasyon sa piging na ito ay ipinadala sa nakitang kapatid na lalaki na namamahala sa sistema ng bangko sa pamilya. Sa huli, may gagawin ang nakatatandang kapatid sa huling minuto at ayaw niyang dumalo sa gayong mababang pagtitipon, kaya hinayaan niya itong palawakin ang kanyang pananaw. Hindi niya inaasahan na si Zhang Shuili ay makakasagasa kay Alex Dixon sa sandaling dumating siya. Pansamantalang itinago ng dalawa ang kanilang pagkakakilanlan.
Nakita ni Alex Dixon na ayaw magsalita ni Jiang Shuili, kaya nahulaan niya na si Jiang Shuili ay dapat na anak ng kanilang amo. Hindi siya sikat, kaya hindi siya masyadong nagtanong. Nakita ni Alex Dixon na asul ang librong bukong ni Jiang Shuili at alam niyang nasaktan niya ang librong bukong niya ngayon, kaya ngumiti siya at sinabing, tutulungan kita. Humanap muna ng mauupuan at magpahinga. Ipapamasahe kita. Namula ang magandang mukha ni Jiang Shuili. Paano niya hinayaang hawakan ng hindi pamilyar na lalaki ang binti niya? Nagmamadali niyang sinabi, hindi na kailangan. Tulungan mo lang ako. Pagkasabi noon ay inabot niya yon at hinawakan ang braso ni Alex Dixon para pigilan ang sarili na mahulog muli. Nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ang tingin ng mga tao sa kanilang paligid, at marami sa kanila ang napuno ng selos habang nilalampasan si Alex Dixon. Marami sa kanila ang nanghihinayang sa kanilang mga puso. Masyado silang mabagal ngayon. Hindi nila akalain na sasakupan ni Alex Dixon ang inisyatiba. Ang gayong walang katulad na kagandahan ay talagang nagkusa na humawak sa isang talunan tulad ni Alex Dixon. Walang nakakaalam kung anong swerte meron ang brat na ito. Naramdaman pa ng ilang tao na kakaiba ito. Ang isang mababang uri na tulad ni Alex Dixon ay mukhang isang migranteng manggagawa sa unang tingin. Sino ba talaga ang nag-imbita sa kanya dito? Sa oras na ito, dumagsa ang mga tao sa pinto. Nandito na si Young Master Lu. Nang marinig ang pangalan nito, agad na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo. Parang kidlat ang mga mata niya habang nakatingin sa pinto. Nakita niya ang isang pangkat ng apat na itim na Mercedes-Benz na kotse, na napapalibutan ng isang Lamborghini sports car na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan, dahan-daang huminto sa pintuan. Ang Lamborghini ay binago. Ang kotse ay pininturahan ng ginto, at ito ay nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Yumuko ang driver at binuksan ang pinto ng kotse, naghihintay sa gilid. Si Lu Yongfeng ay nakasuot ng puting suit at pink na kamiseta. Naglakad siya palabas ng sasakyan nang walang pakialam. Ang kanyang buhok, na nasawsaw sa wax, ay kumikinang ng maliwanag, at siya ay nasa mataas na espiritu. Ilang hiyawan ng mga babae ang umalangaw sa karamihan, dahilan para kumunat ang noo ni Alex Dixon nang marinig ang mga ito. Kailangang sabihin na si Lu Yongfeng ay nakasuot ng branded na damit sa buong katawan. Pagkatapos magbihis, mukha nga siyang magandang bata, gwapo at gwapo. Isa pa, medyo pambabae din ang itsura niya. Ang kanyang pares ng peach blossom eyes ay bumagay sa kasalukuyang trend ng sissy male stars, kaya naman naakit niya ang atensyon ng mga babae. Umiti si Lu Yongfeng at naglakad papunta sa bulwagan na may malalaking hakbang sa ilalim ng escort ng kanilang bodyguard na nakaitim. Kahit na ang pamilya Lu ay hindi pinakamayaman sa mga bisita, at mas mababa pa ang ranggo sa kanila, siya ay gwapo. Siya ay lalo nakapansin-pansin sa mga nasa katanghaliang gulang at maaari pa ring maakit ang kanilang atensyon. Habang naglalakad si Lu Yongfeng sa bulwagan, nakita niya si Jiang Shuili at nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kagandang lugar. Buti sana kung itatanong niya kung sinong anak siya. Sa isang pag-iisip, agad siyang lumiko sa isang sulok at naglakad papunta kay Jiang Shuili na may matikas na ngiti. Nang malapit na siyang lumapit, napansin din ni Lu Yongfeng ang lalaking nakatayo sa tabi ni Jiang Shuili at agad na nagdilim ang mukha nito. Alex Dixon. Lalo na nang makita niya ang maputi at malambot na braso ni Jiang Shuili na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Alex Dixon, isang bakas ng galit ang lumabas sa puso ni Lu Yongfeng. Ang ganitong klase ng talunan ay talagang parang ligaw na aso na kumakain ng karne ng sisni. Lumakad siya pasulong at magalang munang ngumiti kay Jiang Shuili, pagkatapos ay siniraan si Alex Dixon at sinabing, bakit ka nandito? Sino ang nag-imbita sa iyo dito? Malamig na sabi ni Alex Dixon, wala itong kinalaman sa iyo. Haha, umisi si Lu Yongfeng at sinabing may pang-aalipusta, Alex Dixon, sa ganoong high-end na okasyon, kahit naputulin mo ang iyong ulo at sumali, hindi ka lumahok. Alam kong gusto mong makipagkaibigan sa mga sikat na tao, ngunit napakababa ng katayuan mo. Pumunta ka rito para manggulo, at walang papansin sa iyo. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon. Hindi pa siya nakakahanap ng problema kay Lu Yongfeng, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito mismo ang pupunta rito.
Ang daan-daang milyong mga origin stone na ibinenta ng kanyang biyenan ay kinuha ni Lu Yongfeng sa mababang presyo. What are you talking about? Inimbitahan din dito si Mr. Dixon. Agad na napalitan ng disgusto ang mga mata ni Jiang Shuilei. Akala niya noong una ay hindi masama si Lu Yongfeng, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kasama ito kapag nagsasalita ito. Nang makitang tinutulungan ni Jiang Shuilei si Alex Dixon, lalo pang nalungkot si Lu Yongfeng sa kanyang puso. Dagdag pa sa selos niya, agad niyang sinabi, "Miss, hindi mo naman siguro kilala kung sino si Alex Dixon, di ba? He is matrilocal son-in-law. 4 na taon na siyang freeloading sa bahay ng biyenan niya, at umaasa siya sa asawa niya sa pagpapalaki, siya." Sinadya niyang magsalita ng malakas, kaya narinig ng lahat ng nasa hall ang boses niya. Nagulat ang mga tao at nagsimulang magbulungan. Ngayon pa lang ay hinuhulaan na nila ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon na maaaring pumasok sa handaan. Siguro siya ay isang low-profile big shot. Pero hindi nila inaasahan na isa pala itong matrilocal son-in-law. Nang marinig ni Lu Yongfeng ang mga talakayan sa kanilang paligid, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Lu Yongfeng sa kanyang puso at sinabing may pagkadismaya, "Alex Dixon, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, umalis ka na rito. Huwag mong hiyain ang iyong sarili dito. Hayaan mo akong tulungan ito, young lady in. You don't deserve it." Abangan ang susunod na kabanata.